Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Iyak po si Eric Sylvester. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko. Uy, gago ka ba? Eric Tulfo, wag mong idama yung mga anak mo dyan, gago. Ulul ka ba? Tanong lang. Oy, Eric, hindi ka undocumented. Hindi ka TNT. Fraudulent ang tawag sa'yo. Fraudulent. Ang tawag sa'yo, nameke ka, nameke. Pineke mo yung pangalan mo at nagkaroon ka ng passport. Hindi ka nag-TNT. Ang TNT, wala siyang document. Ikaw hindi ka TNT. Nameke ka, fraudulent. Meron kang passport. Wala kang passport? Pakitanggal po ang passport sa record in need of the legislation. Oy, gago ka ba? Wala daw siyang niloko. Ulitin po natin, pakinggan natin itong katarantaduan na naman ni Erwin Tulfo. Sabi ko na po sa inyo, wala po kayong mapapala dito sa taong to. Diba naku po, pakinggan po natin Pakinggan natin, Erwin, sige Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo? Pati Diyos, dinadamay mo sa katarantaduan mo. Tuloy natin. Bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Oy, gago ka ba? Meron yatang depresya po sa pag-iisip si Erwin. Meron ka bang depresya sa pag-iisip? Hindi ka undocumented, hindi ka TNT, fraudulent. Nagsinungaling ka na ang pangalan mo, Eric Sylvester Tulfo, na pinanganak ka sa Hawaii. Yung matris ng nanay mo, dinala mo sa Hawaii. Naku po, Erwin Tulfo, kung ako sa'yo, tumigil ka ng magsalita, bigyan mo naman ng kahihiyan ang sarili mo. Hindi ka TNT. Huwag mong i-justify yung ginagawa mo. Ang ginawa mo, justify mo ang kamalian, Dapat tumingi ka na lang ng tawad, Huwag mong i-justify na dinadamay mo yung mga anak mo, Pinakain mo sila sa maling gawain yan. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko
para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap, kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Hindi kasalanan sa tingin namin 'yon. Kasalanan talaga 'yon kasi pambubudol ang ginawa mo eh. Hindi ka nagtago, hindi ka TNT, hindi ka undocumented, Erwin. Oy, gago ka ba? Hindi ka undocumented. Meron kang passport, meron kang documents. Ang ginawa mo, pinrodulant mo. Pineki mo. Pineki mo yung mga papeles mo. Hindi ka nag-TNT, hindi ka nagtago. Kasi ang mga nagtatago walang passport. Ikaw may passport. Oy, gago ka ba? Tuloy. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala kang nilabag sa batas sa ating bayan, Erwin. Oy, convicted ka. Executory ang conviction mo galing Supreme Court, di ba? Mali. Pagitanggal po yung executory sa record na galing sa Supreme Court. Liwanagin mo. Convicted ka o hindi? Huwag mo kaming lukuhin na wala kang nilabag sa batas sa Pilipinas. Wala daw po siyang nilabag sa batas sa Pilipinas, convicted naman ang taong ito. Tanungin nga natin si Erwin, Erwin, gago ka ba? Oy, may depresya ka ba sa pag-iisip? Tanong lang. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Oy, hindi ka Pilipino niloloko mo sarili mo. Pangalan mo, Erich. Sino niloloko mo? Sarili mo, niloloko mo. Niloko mo sarili mo, niloko mo ang United States of America. Ang sinabi mo sa kanila, pangalan mo, Erich Tulfo. So, anong ibig sabihin noon? Hindi panloloko yun. Nagpadala ang US Embassy ng statement na sinasabi, gusto mo nga raw, parang gusto mo pang mag-renew, gano'n. Erwin, manahimik ka na lang, Kasi, lalo lang lumalaki ang sunog. Tuloy. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Anong ginawa mo? Di ba nagtrabaho ka sa Amerika, sinasabi mo, nagpapadala ka sa Pilipinas? Di ba? Nagtrabaho ka. Yung pinagtrabahuan mo, hindi mo niloko. Napeki yung papeles mo. Ang United States of America, hindi mo niloko. Na-invest na yung magtrabaho dun sa trabaho mo, isang Amerikano, nakuha mo ngayon dahil pineki mo yung papeles mo. Tama? Di mo ba mga ka-reaction? Ito yata si Erwin. Oy, Erwin, may problema kasi ba sa pag-iisip? Ang mga sinasabi mo, hindi mo naintindihan, papatulpo kita. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayal. Galing sa panluloko yun. Di ba? Kung hindi galing sa panluloko yun, yung mga papeles mo, yun? Totoo yun? Ibig sabihin, doon pa lang sa papeles, panluloko na yun. Di ba? Fraudulent nga eh. Pinords mo yung lahat ng mga papeles mo, pangalan mo, Erich Sylvester Tulfo. Naku po, doon pa lang pakakainin mo ang pamilya mo galing sa panloloko. Di ba, niloko mo United States of America yun. Huwag mo na kasing idama yung mga anak mo sa katarantaduan mo. Ayos ka rin, Erwin, Erich Tulfo. Ayos nito tulpo na to, Ganito ba talaga yung mga tulpo? Yung mga katuwiran nila, puro baluktot. Pakitawag nga si Richard Gomez para paliwanagin ng tao na to. Pakitawag nga si Richard Gomez. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien. Oy, gago ka ba? Hindi ka undocumented. Ang kuli mo, ulitin mo pa, undocumented ka. Documented ka nga. May passport ka di umano. Meron kang passport di umano at gusto mong i-renew. Kaya nga hindi ka nadali sa DSWD dahil sa mga katarantaduan mo. Patigilin nyo nga to, pati in-interview nyo to. Ngayon, nagkalat na naman. Ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo
na once upon a time, nag-TNT ako. Na once Hindi ka TNT, wag mo kaming lokohin. Ang kulit mo naman. Ang TNT, undocumented, ikaw meron kang dokumento. Kaya nga lang, nasilat. Nalaman nila na hindi mo pangalan Erich. Ang pangalan mo, Erwin. Tapos pinanganak ka sa Tacloban. Saan mo sa pinanganak? Basta pinanganak ka ay sa isang sulok ng Pilipinas. Sabi mo, pinanganak ka sa Awahi. Di po ba mga ka-reaction? Di ba nakakahiya ito? O di ba? Ngayon, meron pa siyang, pa-interview siya, hindi ko kinakahiya na TNT ako. O niloloko na naman tayo ng tao na to eh. Hindi TNT ang tawag sa'yo, Brad. Ang tawag sa'yo, fraudulent. Pamimeke. upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Yun yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong Huwag mong i-justify yan. Parang kinukonsinti mo yung kamalian at paglabag sa batas, Erwin. O Erich or Sylvester. Huwag mong i-justify yung mga TNT. Baka dumami pa yung mga TNT at malalagay pa sa panganib yung mga kababayan mo, Erwin. Dahil ang mga TNT, inaabuso yan sa ibang bansa. Nagtatrabaho ng sobra sa oras, wala tamang sahod. Hindi tama yung kanilang healthcare kasi nga TNT sila. Napakadelikado ng sitwasyon ng mga TNT doon, Erwin. Huwag mo na silang idamay, hindi ka naging TNT, ikaw ay naging fraudulent. Naku po. Ganito ba yung gagawin nating senador? Hindi niya alam ang kahulugan ng TNT, tsaka pineke mo yung pangalan mo at pineke mo yung yung basta yung mga details mo. mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. Minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay, hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi ba kawalang hiyan yun, Erwin, Lolokohin mo yung isang bansa, magtatago-tago ka doon. Illegal yun bawal yun. Hindi tamang gawain yun, pinaghahanap ng batas yun. Kinukulong nila yun sa Amerika, dinidetain nila yung mga TNT. Bawal yun, Erwin. Pagwawalang hiya yun. At yung dignidad ng isang tao nagti-TNT, hindi po natin kinu-question yan. Ang kanilang intensyon ay pakainin ang kanilang pamilya at mapadala ng pera. Pero ang nililinaw po natin dito, mga ka-reaction, itong si Erwin Tulfo, hindi TNT ang tawag sa'yo kasi documented ka. Yung nga lang, fake. Di po? Titirada ka pa dapat nanahimik ka na lang. Sige, tuloy. Hindi sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate by Aljo kasi isa ako na ganon. Hindi. Huwag mong itulad ang sarili mo sa kanila. Wala silang kapangyarihan na lokohin ng United States of America immigration. Wala silang kakayang ginawa mo. Isa kang one in a million. Mantangin mo yan kaya mo nga pekihin yung identity mo para kang siya born identity hindi mahirap, madalang lang ang nakakagawa ng ginawa mo, Erwin. Kung lahat ng tao kaya nilang gawin ang ginawa mo, pepekihin nila sarili nilang pangalan at dadalhin yung matris ng nanay nila kung saan-saan, marami nang gumawa niyan. Pero nga hindi pangkaraniwan ang kapangyarihan mo, Erwin. Meron ka na natatanging kapangyarihan na katarantaduan ang ginagawa mo, pilit mo pa rin tinutuwid sa mata ng mga mamamayang Pilipino. Mantagin mo yan. Erwin, ano yung ginagawa mo, Erwin? Hindi tama yan. Mali yan. Huwag mo nang lagyan ng katuwiran ang ginawa mong mga katarantaduan sa buhay mo. Sabihin mo na lang nagkamali ako.
Sa punto ng buhay ko, pineki ko yung sarili ko, yung matris ng nanay ko, dinala ko sa Hawaii. Oh. Diba? Doon ako pinanganak. Alam nga naman papanganak ka doon, walang matris. Diba? Oh. Na undocumented OFW. Hindi ka nga undocumented. Gago ka ba? Gago ka? Rapi, pakikausapin mo nga tong kapatid mo na to. Kausapin mo. Pares lang kayo. O, wag mo na kausapin. Mantakin mo yan. Hindi ka nga undocumented. Meron kang documents. Kaya nga lang, nagpadala yung immigration, yung embassy. Ano ba yan? Basta't man nagpadala ang Amerika, na isa ka raw fraudulent. Pineki mo ang pangalan mo. Ginawa mong Eric Sylvester Tulfo. Nagkaroon ka ng passport di umano at gusto mo pang i-renew. Tama ba yun? Tama. Tanong lang. Nagkaroon ka ba ng passport, ng American passport at gusto mong i-renew? Kaya hindi ka binigyan ng DSWD ng tinatawag na appointment, na-appoint ka bilang Secretary of DSWD na wala namang problema sa amin kahit ano pa marating mo sa gobyerno. Kaya nga lang, ang mga tao sa paligid mo hindi natutulog. Alam nila yung mga kagaguhan mo. Oh, ngayon meron ka pang tapang magsalasalita sa interview na yan, Erwin. Walang hiya ka na ba talaga? Tanong lang. Kaya nga naintindihan ko ho yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Hoy, gago. Paano mo mapifeel eh? Hindi mo sila mapifeel kasi hindi naman sila nagkaroon ng passport na katulad mo. Inayupak ka, Tulfo, ha? Inayupak ka. Oh, isa kang ampas lupa. Nang galing sa kanya yun, ampas lupa at saka inayupak. Babalik ko lang sa kanya. O, tatanungin natin siya, gago ka ba, Erwin Tulfo? Bakit mo sinasabi yan? Hindi ka nga TNT, pinipilit mo, TNT ka. Documented ka, di ba? May passport ka. O, documented ka, fake nga lang. Yung mga TNT, walang documents ang mga yun. Naghahanap pa ng mag-girlfriend yun tsaka boyfriend, pero bawal pa rin yun. Wala silang magagawa kundi magtago na magtago. Tapos yung mga kababayan natin yun, naaabuso yun. Inaabuso sila doon. Oras sobra, ganyan. Maraming klase ng pang-aabuso sa mga undocumented. Kaya wag natin silang i-encourage ang ating mga kababayan. Magdildil tayo ng asin dito, magdildil tayo ng asin. Yung asin, lagyan mo na suka, bawang, tsaka sibuyas. Tapos isaw-saw mo yung lechong kawali. Makakaraos na tayo sa Pilipinas. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano ho magiging walang integridad? So, Ibig mo ba sabihin sa lagay na yan, may integridad ka pa tsaka kredibilidad? Aminin mo na lang na nagkamali ka. Hindi ka lumaban ng patas sa batas. Isa kang law-breaker citizen. Sasabihin mo wala kang nilabag sa batas sa Pilipinas? Convicted ka nga eh. Supreme Court na nagsabi, Di po ba mga ka-reaction? Tama. Tanong lang, Erwin, tanong lang. Convicted ka ba? Di ibig sabihin may nilabag kang batas sa Pilipinas. Ako, ang dami kong nilalabag na batas eh. Sa Pilipinas, ang dami kong nilalabag sa batas. Sabi ng batas ng Pilipinas. Di ba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hindi tayo nag-exercise. Batas yun. Batas ba yun? Hindi. Sorry naman. Di po ba mga ka-reaction? kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad. Ang kulit mo naman, Erwin, di ba may papeles ka? Ang pangalan mo, Eric Sylvester Tulfo. Yun lang, may papeles ka, fake. So ibig sabihin may papeles ka, nandun ka, may papeles ka. Meron kang papeles at meron kang passport. Ang nangyari nga lang, nasilat. Hindi ka undocumented. Documented ang tawag sa'yo. Meron kang documents. Fake nga lang. At hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me. Bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi. Tingnan mo, yung kasama niya, hindi makapagsalita. Kasi nga, ang pinagsasabi ng tao na to, puro mga katarantaduan.
Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Wala kang nilabag sa batas, Erich. Ano ang ginawa mo? Hindi ba paglabag sa batas ng Amerika yun? Hindi. Hindi paglabag yun. Legal ang ginawa mo. Pakitawag nga siya, no? Si Richard Gomez. Pakitawag, si Richard, si Goma. Paki-explain kay Erwin kung tama ang ginagawa niya, pinagsasabi niya. Hindi ba ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Hindi. Pineke mo yung mga papeles mo bago ka nakapagtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Tutuloy pa ba po natin to? Wala daw siyang kaso dito, convicted nga. Hindi ba ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw. Wala po. Wala. Wala kang kaso, convicted ka lang ng libel. Panluloko yun. Higit pa sa panluloko yun. Libel yun eh. Po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Walang yaka, Erwin. Napakalaki mong kurung-kurung kabatanong lang. Di ba? Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam nyo, ang alam mo ba, isa lang ito eh. Kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas. Putang na survey na yun. SWS, alam na ng buong Pilipinas yan na puro kasinungalingan ng mga ginagawa nila dyan. Wala nga si Marcoleta dyan, ibig mo sabihin. Mas sikat ka pa kay Congressman Senador Rodante Marcoleta. Ibig mo sabihin, si Senator Congressman Rodante Marcoleta hindi mananalo. Pero wala sa survey. Tapos ikaw mananalo ka. Dahil sinabi nila na ilagay sa number 1 si Erwin. Erwin, inayupa ka, lampas lupa tulpo. Tuloy. Okay. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa. Wala namang problema kung number 1, number 2, number 3 ka. Walang problema doon. Ang problema doon, Erich, isa kang fraudulent. Isa kang tinatawag na magaling kang mameke. Isa kang fake. Erwin! Kung ako sa'yo, yung campaign manager ni Erwin, kausapin niyo siya, manahimik na lang. Dahil wala lalo siya napapahamak sa ginagawa niya. June, sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Ubarang ka talaga. Sabi nung kasama niya, huhubarang ka talaga dyan. Di ba? Sabi nung kasama niya, huhubarang ka talaga. Di po ba mga kareaksyon? Dito makikita natin si Erwin Tulfo. Talagang lumalabas po yung kulay niya. Yung kulay niya, nahuli na, nasilat na, ang ginagawa po niya, nangangatuwiran pa. Erwin, okay ka lang? Okay ka lang? Hindi. Kasi ginagago mo yung sarili mo. Pagdating sa eleksyon. Totoo yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Sabi po niya, false Asia. False talaga lahat ng survey na yan. Walang truth dyan. Lelo, lahat po, Okta Research, Consistent eh. lahat po ng 8 yata nagsusurvey, number 1 po ako. Alam mo, Erwin, payo lang. Kung yung mga survey na yan ay may mga katotohanan yan, Erwin, kung totoo man ang mga survey na yan, sana, Erwin, nakakatulog ka ng maimbing. Pinapaniwala mo ang sarili mo sa mga kasinungalingan na survey.
Tariso. ano hong gagawin natin? Hindi ko alam. Tanong mo kay Bobong Marcos. Anong gagawin yung dalawa ni Bobong Marcos? Hindi namin alam. Oh, baka merong Smartmatic, automatic pagdating ng May 9. Pagkatapos may tumitira pa yan, dala-dalawa, sobra-sobra may, magkapatid pa. Oh. Ano magagawa natin? Yun ho yung tingin ho ng tao eh. Ang dahilan siguro dyan, dahil yung tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Gago ka ba, Erwin? Tanong lang, gago ka? Anong performance pinagsasabi mo dyan? Yung performance mo magsip-sip kay Bobong Marcos, tsaka kay Romualdez. Kay Romualdez, tsaka kay Bobong Marcos. Kasi nung panahon ng Pangulong Duterte, ang galing mo rin magsip-sip. Ngayon, kay Romualdez, tsaka kay Bobong Marcos, magaling ka rin magsip-sip. Kaya nga number 1 ka sa mga survey. Manifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Gusto mo kwento ko yung paano kayo tumulong? Gusto mo ikwento ko, Erwin, kung paano kayo tumulong? Gusto mo? Ayaw mo? Gusto mo? Tumutulong kayo doon sa mga nag-iwalay na mag-asawa. Kunyari, pinagsasama ninyo. Tapos nag-aaway sila sa camera. Nalalantad po sila sa kahiyan. Pag nalalantad po sila sa kahiyan, mga ka-reaction, yung video na ginawa ninyo o ginawa ng kapatid mo, si Rapi, malalagay na sa internet yan. Pinagtatawanan ng buong Pilipinas yung mag-asawa. Tapos bibigyan nila ng 10,000 or ilang episode yun? 10 episode. Sa 10 episode, magkano kinita nyo? Ngayon, sino tinutulungan ng taong bayan? Kayo o silang tumutulong sa inyo? Ay, gusto mo tuloy-tuloy pa to? Yun na lang yung tomboy na nag-i-English na ginawang katatawanan sa buong Pilipinas. Yung hindi marunong mag-English na tomboy, siguro marunong, nagpapatawa lang. Pero nakakahiya. Yung dalawang mag-asawa, sinasabi, tinitira ako doon sa hotel, ganun. Ganun. Para yung mga nakakasukang mga kwento ng mga mag-asawa, mga magkalaguyo. Video ng video, episode ng episode. Matatanggal pa ba natin sa internet yun, Erwin? Yun ba ang pinagmamalaking yung tulong sa taong bayan? Ganun ba klase ang style ng pagtulong ng mga tulpo? Gagawin katatawanan ng mga tao. Pagtulong yun. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing. Nagbigay lang po ng 100. Yun. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay... So, binigyan nyo ng pampalibing. Magkano binigyan nyo? 10,000. Ilang video yun? Ilang video yun? Nakabidyo yun. Hindi pwedeng hindi nakabidyo. Hindi kayo magbibigay ng hindi nakabidyo. Ilang episode yun? Sabihin na natin binigyan nyo sila 100,000. Ilang episode yun? Magkano kinita nyo sa mga video nila? Huwag nga kami, Erwin. Huwag kami. Vlogger din kami. Vlogger din yung kapatid mo, si Rapi. Vlogger kayo. Alam niyo ang kita sa YouTube. Kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Alam niyo mga ka-reaction, itong mga tulpo na to, nakilala na natin sila. Alam na natin ang mga hokus-pokus nila. Hindi natin sila tinitira dahil sikat. Hindi natin sila pinupuna dahil pinupuna natin sila kasi umasa tayo na yung kanilang pagkatao, kredibilidad at kanilang mga personal ay malinis at totoo ang kanilang pinagsasabi. Pero maraming instance na napatunayan natin. Ito si Erwin Tulfo, sabi niya wala siya niloko. Niloko mo ang buong bansang Amerika. Anyway mga ka-reaction, kayo po ang bahala mag-react dito sa mga pagngangawa ni Erwin Inayupang.